pinipresenta ko yung kakayahan ko na gawin ang mga mahihirap na bagay. Yun yung ipinipresenta ko sa taong bayan. Hindi ako namimilit na sa kanila. Basta ang ginawa ko, isa ako sa nagpapapili bilang Pangulo. Nabanggit niyo po na natatakot kayo for the next generation. Anong specific na kinakatakutan niyo nung binanggit niyo yun? Natatakot ako, nabanggit ko yon sa speech. Sabi ko dito nga na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran nga maanad data sa sayop nga mawad-an na lang taog paglaom. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Hindi ko gusto yun para sa ating mga anak. Tapos natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Hindi pa yon nare-review ang 2022, 2024 at 2023 budget ha. 2025 pa lang pinag-usapan natin. Tapos para bang wala lang siya sa mga tao. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ganun talaga eh. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Ayoko na lang magbanggit ikumpara sa ibang bansa. Pero merong mga bansa, kung makikita ninyo, na wala talaga. Criminal organizations ang nagpapatakbo ng kanilang bansa. Sobrang lakas ng krimen na ang mga trabaho ng mga tao ay bilang isang kriminal. Mga matitinong tao umaalis na lang sa kanilang bansa. Ganon. Ayoko makita na ganon yung mangyari sa Pilipinas. Yung sinabi mong walang second passport, Oo. walang matatakbuhan. Ano paki-explain further yun? Oo. Ano ba? Pansinin nyo sa mga mayayaman, di ba sila napakadali sa kanila na bumili ng bahay sa iba't ibang bansa. Kahit yung mga congressman, madami dyan may bahay sa ibang lugar. Tapos, yung mga kamag-anak nila o yung mga immediate families nila may second nationality, dual citizens. Diba? Hawak nila pasaporte ng Pilipinas, hawak nila pasaporte ng ibang bansa. Huwag na tayo magbanggit kung ano, kasi sisikat yung bansa. Diba? Tapos, napakadali ba sa kanila na pag magkagulo na tayo dito, pupunta lang sila doon? Sa ibang bansa, doon sa bahay nila, kasi may residency yung anak, yung asawa, yung kapatid, yung pamangkin. Meron akong townhouse dito sa bansa na ito. May villa ako doon sa bansa na doon. Napakadali para sa mga politiko, mga may kapangyarihan, mga mayayaman, na ganun yung gawin nila. Pero paano tayo? Paano tayo na wala tayong ibang option, wala tayong ibang choice, kundi manirahan dito sa Pilipinas. Wala tayong dual citizenship. Wala tayong isang malakas na passport na gagamitin natin. Lalayas lang ako dito pag, nagkagulo na itong bansa na ito. Meron naman akong fallback doon. Paano yung mga ganyan? Ang dami nun. Ang dami natin. Ang dami natin na ganun yung buhay natin na parang
nakaangkla tayo dito sa Pilipinas. At hindi tayo susuko dito sa Pilipinas kahit man magkagulo na. So paano tayo? 'Di ba? Dapat bigyan natin ng pag-asa yung mga walang ibang option kundi ang manirahan sa Pilipinas. Maraming nagsasabi na yung mga Pilipino daw politically saturated na and sawang-sawa na silang makarinig ng pangako. So, ang tanong nila is, bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko, yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. Ganon yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas gumanda yung Davao. Pag-alis ko, natapos namin yung problema sa insurgency. Na-declare kami na insurgency-free Davao City. And hindi nangyari yun ilang dekada sa Davao City. 1980s, 1990s, early 2000, always kilala ang Davao City, Paquibato District namin na stronghold ng mga NPA. Pero nung ako ay bumaba bilang mayor, insurgency-free, binayaran ko yung utang. Hindi ko sinasabi na kaya kong bayaran yung utang na ginawa ni BBM. Pero meron akong pagpaplano kung paano balansehin yung utang tsaka yung income noong syudad. So pinanigurado ko na pagkatapos ng termino ko, mababayaran na lahat. Wala nang utang, wala nang mamanahin na utang yung susunod na mayor. Pinanigurado ko na 8th richest city ang Davao City bago ako umalis. Number 4 kami sa competitiveness sa buong bansa. Hindi madali yun dahil nasa Mindanao kami. Usually kapag tumitingin ang mga negosyante pa sa Mindanao, parang wag dyan kasi unstable yung lugar na yan. Pero number 4 kami sa competitiveness. At marami kaming iniwan na mga legacy projects sa Davao City bago ako umalis. Pinanghahawakan ko yun. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos kasi hanggang 2028, hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Kasi Hindi kami papayag, ma'am. hanggang 2028 pa kami, so hindi pa siya tapos, pero pinanghahawakan ko yun. Taon-taon, nagbibigay kami ng report sa taong bayan kung ano yung accomplishments na namin. Yung sinabi namin, 1 milyong puno, nagawa namin. Sabi namin, 6 na taon, 1 milyong puno, nagawa namin in 2.5 years. So marami pa kaming gagawin hanggang 2028. Yung ginawa ko sa DepEd, hindi madali yun mabilisan yun kasi napakalaki ng problema ng basic education natin sa Pilipinas at hindi siya pwedeng mabagal yung galaw mo. Kaya yung ginawa namin, in 6 years, ito yung targets. Para pagkatapos ng term ng Pangulo, nagawa na ito, natapos na ito. So hindi madali yun. Yun yung mga pinanghahawakan ko na pinipresenta ko. Yung kakayahan ko na gawin ang mga mahihirap na bagay. Yun yung ipinipresenta ko sa taong bayan. Hindi ako namimilit na sa kanila. Basta ang ginawa ko, isa ako sa nagpapapili bilang Pangulo. Actually, ma'am, nakita nga po namin, galing lang po kami sa Davao.
At talagang nakita namin na parang pangit man pakinggan pero parang Singapore sa ganda ang Davao City ngayon. Sa sobrang dami nyo nga pong nagawa doon, may nangaangkin pa nung bridge nyo dahil wala na siya napagawa. At isa pang dahilan pala kaya galit na galit din ng mga NPA na congressman sa inyo dahil dun sa ginawa nyo insurgent sa pinatanggal nyo talaga lahat totally. Pag kayo po ba naging Pangulo, isa ho ba yan sa plano ninyo, priority ninyo na mawala na talaga sa Pilipinas yung ganyan? Oo, kailangan na natin tapusin. In fact, malapit na yun matapos noong bumaba si dating Pangulong Duterte. Ang kailangan na lang gawin nung sumunod ay ituloy niya yung mga plano kontra insurgency. Kailangan natin tapusin na yan para yung ating Armed Forces of the Philippines, matutukan nila yung iba pang mga prioridad ng ating bansa. Pero ngayon, kung napansin nyo, ay, nagsisimula ng lumakas yung, ano man tawag yan, rebel groups sa iba't ibang lugar ng Pilipinas.